Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa The God Who Provides. Dahil sa panahon po ng COVID-19 at meron tayong enhanced community quarantine, marami sa mga kasama natin, kababayan natin, ang hindi po nakakapagtrabaho ngayon. At talagang nag-aalala kung paano pa sa mga susunod na araw. Lalo pa recently ay na-extend nga po hanggang April 30 ang ating ECQ. Pero wag po tayong mag-alala kasi sa Bible, maraming mga instances na talagang pinakita ng Panginoon na hindi siya magkukulang sa kanyang mga anak. Ang sabi nga po niya sa Psalm 37 verse 25, "Before I was young and now I am old, but never I have seen the righteous forsaken and their children begging for bread." Kung naniniwala po tayo sa Diyos, hindi po tayo magkukulang at hindi po tayo mamamalimos. Sa Old Testament nga po sa kwento ni Moses at ng mga Israelites, nung sila ay nasa wilderness, nasa disyerto, walang pagkain, pero ang Diyos ay talagang naghulog ng mana at everyday meron silang bread. At nung time na wala silang water, merong Moses na pumalo ng bato at nagkaroon ng tubig mula sa napakatigas na bato. Makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sa New Testament naman po, nakita natin si Jesus feeding the crowd. Merong 5,000 na tao, walang pagkain except 5 bread at 2 fish. And Jesus multiplied that. At sa kwento, alam natin, 5,000 po ang nakakain. Pero, ang nabilang lang ay mga lalaki. Pero alam nyo naman, pag may mga lalaki, meron ding mga babae. At kapag may mga babae, meron ding mga bata. So more or less, siguro mga 15 to 18,000 po siguro yung napakain ni Jesus Christ at that time. At alam nyo ba yung isang pagkakataon na pinaparinigan si Jesus na magbayad ng tax? Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya kay Peter, "Peter, mamingwit ka. Yung unang isda na makukuha mo, buksan mo yung bibig nun at makakakita ka ng pera. Ibayad mo para sa akin at para sa iyo." Amazing, di ba? Napakagaling ng Panginoon. Kung sa Bible, makikita natin yung mga kwento na yon. Sa panahon po natin ngayon, nangyayari pa rin yan. Nagkakaroon pa rin yan ng kaganapan. At yun po yung gusto kong ikwento sa inyo. Ano naman yung experience ko ngayong panahon ng ECQ? Paano po nag-provide ang Panginoon sa amin mga missionary? Sa akin personally. After a week po, last month, nung na-announce nga po na magkakaroon ng community quarantine, talagang to the rescue po ang community ng Flames of Fire sa kanyang mga missionary. Talagang nagpadala po agad sila sa amin ng tulong para makabili kami ng aming mga supply dahil ayaw po nila na kami ay magugutom except kapag kami ay nagpa-fasting. At talaga naman nakita namin na talaga nagpa-provide ang Panginoon. Hindi ko po makalimutan, there was a time na challenge ako ng Lord. The Lord challenged me to give. Nakatanggap po ako ng email. At sa subject po ng email na yon, nakalagay po yung COVID-19 mission. They are asking for donation. And the Lord is talking to me na, "You give." Sabi ko naman, syempre Lord, magbibigay ako at meron po agad ako naisip na amount. At meron sa isip ko na biglang sumagot na doblehin mo yung amount. So ako naman, sabi ko, "Sure ka ba dyan, Lord?" At sabi niya, sumagot ulit sa isip ko. At sabi niya, "Oh, sure ako." Oh. Ako naman po, pag mga nakakaramdam po ako ng ganyan, binabay faith ko po yan. At sabi ko sa Lord, "Sige Lord, promise, mamaya, kapag may signal na ako, magsisend ako ng cash transfer." Pero alam niyo po, nakaka-amaze po ang Panginoon kasi hindi pa po nakokompleto yung aking cash transfer. Meron na po agad kumakatok sa aming pintuan. At sinasabi po sa amin na pumunta kami doon sa
basketball court kasi meron daw pong libreng bigas na ipapamigay. At 1 sack of rice or 50 kilos po yung binigay sa amin. Sabi ko, wow Lord, amazing ka talaga. Nakaka-bless ka talaga kasi hindi pa nakompleto yung transaction ko for cash transfer. Meron ka na agad binibigay sa amin. At talagang after po nung nakumpleto yung cash transfer ko, ang dami po everyday, ang dami po namin mga rason mula sa mga farm ng aming mga kapitbahay. Kasi dito po sa Kadaklan, farm area po ito. Kaya kung napapanood po ninyo yung mga previous videos po namin, makikita nyo po na malawak talaga yung mga greeneries dito at maraming mga pananim. Kaya halos everyday po, meron kaming mga gulay na dumadating. And hindi ko po makakalimutan yung isang beses, si Willeen. Meron pala siyang request sa Lord. Sa isip lang po niya, sinabi niya na, ay Lord, parang gusto ko naman ng tilapia. Wala naman pong tilapia dito. Pero, amazingly, surprisingly, kahit po walang biyahe, meron pong kinabukasan, merong dumating na nagbibigay sa amin. And guess what? Kung ano yon? Yes! Tilapia nga po. Nakaka-amaze na alam mo, naririnig ka ng Diyos. Alam ng Diyos na you're craving for it at nakaka-bless kasi kahit po yung mga cravings namin, ina-answer po ng Lord. There was a time na sabi ko gusto ko naman ng tinapay, kaya lang wala na pong tinapay sa mga sari-sari store dito, naubos na. Alam niyo po, merong nagbigay ng harina. Nakagawa po kami ng sarili naming tinapay. Salamat po sa kakayahan ni Willeen na mag-bake. At si Willeen po pala ang may-ari ng YouTube channel na ito. At siya po ang aking kasamang misyonaryo dito sa Kadaklan. So, gusto ko po, kaya ko po ito kinukwento sa inyo kasi gusto ko po i-share sa inyo yung faith na kung nangyari po ito sa akin, ay pwede din po itong mangyari sa inyo. Huwag niyo pong isipin na, ay, missionary ka kasi, kaya nangyayari sa iyo yan. No, hindi po. Kasi, anong sabi ni Peter sa Acts chapter 10, 34 to 35, sabi niya, gagamitin ko po yung Pinoy version na Bible. Nagsalita si Peter. Ngayon ko na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa Kanya at gumagawa ng tama kahit ano pa ang lahi nila. Sa Diyos po, pantay-pantay po tayong lahat. Hindi po tayo wala pong favoritism ang Lord sa atin. And isa pa po na gusto kong ikwento ay yung fulfillment po ng pangako ng Diyos sa Malakay 3:10. Ang sabi po niya doon, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me on this, if I will not open up for you the windows of heaven and pour out for you the blessing until there is no more room enough. Yung dating po ng promise na ito sa mga tao po na faithful na nagbibigay sa Kanya, ang Diyos po ay very generous. Mas lalo pong hindi magkukulang ang Diyos at ang sinasabi po niya dito is ang ibubuhos daw pong pagpapala sa atin is yung hanggang dumating yung time na masabi mo, Lord, wala na pong paglagyan. Sobrang-sobra po ang mga blessing na binubuhos ninyo sa amin. Yung isang gusto ko pong i-share is nangyari 10 years ago. Ito po yung time na na-hospital ang tatay ko. Alam niyo po kasi kami mga missionary, kami po ay sinasanay na talagang maging tapat sa pagtatithe sa Lord. Kasi ito din po ay isang sukatan o isang way na maipakita po natin sa Panginoon na nagtitiwala po tayo sa Kanya pagdating sa mga finances natin.
Ang tithes po ay 10% lang po ang nire-require. Ang sinasabi sa Bible, 10%. At nung nag-research po ako kung hanggang ilang porsyento po ang income tax dito sa Pilipinas, ang income tax po natin ay umaabot ng hanggang 32%. O di ba mas mabait ang Diyos? Napaka-giver ng Lord. 10% lang ang kinukuha niya. So dahil po kami ay na-train na talagang nagta-tithes, there was a time na na-testing po ang aking faith. Na-hospital si father ko dahil siya po ay na-stroke. Almost 1 month po siya sa hospital. At ang kanyang bill ay umabot din ng almost 100,000. Aside from that po, yung everyday po niya sa hospital, bumibili po kami ng medicine niya. Pero alam niyo po, nakaka-bless po ang Panginoon. Kasi sa amount po ng mga nabanggit ko, nung time na yon wala po akong savings. Pero ang God, pinakita po niya sa akin, anong time po na nagtatights ako sa Kanya, ako po pala ay nagsisave sa Kanya. At totoo yung pangako niya that we can never outgive God. Kasi ang dami pong mga tao from the community ng Flames of Fire na talagang nagbigay and they help me at yung family ko. Talagang nakaka-bless po, nakalabas ng hospital ang tatay ko. Wala po kaming utang. Napakabuti po ng Panginoon. He is really the God that provides. At alam niyo po, 10 years ago, na-stroke yung tatay ko. Ngayon po, 10 years after, yung tatay ko malakas na malakas. At nakakuha pa po siya ng job order sa TESDA. Amazing ang God kasi talagang He's really the God that fulfills yung kanyang mga pangako. Hindi lang po sa atin personally, kundi dinadamay po niya ang ating mga pamilya. Kasama po ang ating mga pamilya. Ang Diyos nagbe-bless. Ang Diyos nagpo-provide. And last Thursday po, nakatanggap pa rin po kami mga misyonaryo ng sweldo mula sa Flames of Fire for Jesus. Kahit wala pong prayer meeting at prayer and fasting gatherings for more than 1 month, marami pa rin pong nag-sponsor para sa misyon at para sa mga missionaries. Gusto ko pong gamitin yung opportunity na to na pasalamatan ng aming mga sponsors and para din po maipag-pray po kayo ngayon. In the name of Jesus, I declare Malachi 3:10 over you and your household. Lord, alam niyo po yung bawat sponsor ng mga missionaries, sponsor ng mission, ng Flames of Fire for Jesus. I declare to them right now, open heaven. At matanggap nila yung blessing na sinasabi ninyo, Panginoong Diyos, that there will be no room enough to receive it. In Jesus' name, receive your blessing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Gusto ko rin po ipag-pray yung bawat tao ngayon na nag-struggle kasi nga po na-extend pa yung ating enhanced community quarantine. Yung mga tao na medyo nangangamba na ngayon. Ngayon okay pa sila pero in the next few weeks, sa mga susunod na araw, at hindi pa po natin alam kung ma-extend pa po ba itong enhanced community quarantine. So, gusto ko rin po kayong ipag-pray na matanggap nyo rin po yung blessing ng Panginoon. And at the same time, ay maging pagpapala din po kayo. Kung pakiramdam nyo po na, it's not for me kasi medyo napalayo ako sa Lord eh. I feel like somehow parang akong prodigal son or prodigal daughter. Alam niyo po, repentance is the key. Pag yan po yung nararamdaman ninyo ngayon na napalayo kayo sa Lord and you think that you don't deserve His blessing, ang solusyon lang po dyan is balik tayo sa Lord. Punta po ulit tayo sa Kanya, katulad ng prodigal son. When he decided to return to his father, the father is always waiting. At
tumakbo pa po yung father towards the direction of the son, to embrace the son. So, to embrace the prodigal son, it's, kung ikaw ay daughter, the Lord will also embrace you. So, allow me to lead you in prayer right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please repeat this prayer after me. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako ngayon sa inyo. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Lusawin po ninyo ang lahat ng aking pangamba at takot sa panahong ito. Palitan niyo po ito ng pananampalatayang hindi matitinag ng anumang pagsubok. Naniniwala ako na kayo ang Diyos ng pagpapala at kailanman ay hindi ako magkukulang sapagkat kayo ang aming Diyos na provider sa lahat ng aming mga pangangailangan. Isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay. Kayo na po, Panginoon, ang mamayani. Ganon din sa aking pamilya, nilalagay ko po sila sa inyong kamay. Maghari po kayo sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. And right now, allow me to pray for you, to receive your blessing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, narinig niyo po ang aming mga panalangin. Tinataas ko po sa inyo ang bawat tao na nanonood o nakikinig ngayon ng video na ito. In the mighty name of Jesus, cover them with your glory and sprinkle to them the blood of Jesus Christ. At ngayon po nagkaroon ako ng vision na merong mga angels na bumababa mula sa langit at meron silang mga daladalang mga regalo. In the name of Jesus, tanggapin mo yung iyong blessing. Tanggapin mo ang iyong reward. In Jesus' name, be blessed right now. And I also pray sa mga taong may sakit ngayon. Hawakan mo yung bahagi ng katawan mo na may sakit ngayon. In the mighty name of Jesus, be healed. I command blessing and healing to be upon you right now. In Jesus' name, ma-activate yung miracle na kailangan mo ngayon. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for the healing and miracle na binubuhos ninyo sa amin ngayon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.